Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo mula December 1 to 7, 2024? Pwedeng nangyayari na to kung mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin mo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign ninyo. Kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, anong mabubuo kong senaryo dito? Ang dating sa akin, babae yung bida dito. Kundi nanay, kasi nanay siya. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kasi kung dito nanay, may anak, may anak. Kung dito na, basta nanay, kasal, mayaman, kung hindi mayaman, permanent sa job. Kung hindi permanent sa job o job, may business, may sarili siyang business. Kung walang trabaho, walang business, may permanenteng nagsisend ng pera sa kanya. Tulad ng kamag-anak. May trabaho na lang in general. So, itong babaeng to, kaya pag sasabayin niya dito, may iba't ibang klaseng task ang gagawin niya. Magiging busy siya sa week na to. May chance din na ma-fall in love siya. Ito kasi, Page of Cups. So, na-advise na huwag ma-fall in love basta-basta. Kaya lang, siya, kasal naman siya. Diba? Huwag ma-fall in love sa iba. Kung single, ganun din. Kasi may chance dahil immature sa pag-handle ng emotion. Kasi, itong mga binanggit ko dito, pwedeng mag-lead sa loneliness dahil sa presence ng hermit na parang mapapaisip-isip ka sa action na ginawa. Kasi ito na yung parang outcome. So, kung ma-fall in love siya basta-basta, whether kasal siya o single, ang outcome kasi magre-regret siya. Kasi ito ay card ng introspection. Na parang gumuni-muni siya sa tinakbo ng action na ginawa niya. So, beware. Okay? Siyempre, kung kasal ka na, bakit mapapall in love ka pa sa iba? Diba? Ingatan ang relasyon. Ingatan ang puso. Ngayon, kung single, baka
may dumating sa buhay niya na yun nga, magustuhan niya. Kaya lang, mukhang magsisisi siya. Kasi mukhang hindi good catch yung taong ma-fall in love siya. Whether dumating na to o darating pa lang. Kasi ma-fall in love eh. So, ganyan yung eksena sa week na to. Maganda kung kilalanin mo na maigi yung tao kung single bago ma-fall in love para hindi mag-regret sa bandang uli. Ibang senaryo. Kasi dito pwede rin single mom to eh. Fall in love siya. Ito, ano to? Four of Cups. Ay, Pentacles ba to? Four of Pentacles. Ace of Wands. Knight of Wands. King of Swords. Well, may iba sa inyo na parang magti-take risk. Magti-take risk na i-express ang kanyang thoughts, sabihin ang kanyang feelings. So, may someone na ganun. Whether kayo mismo to o may someone na biglang kakausap sa inyo. All of a sudden, diba na ang dating sa akin? Magmumukha na tong comfort zone. Ito yung pag-action. Ito take risk. At ito nga communicate. Yung lalaki yung makikipag-communicate. Lalaking single, yung magko-communicate. Siya yung action dito. Ano kayang possible sasabihin niya, no? Whether kayo mismo to lalaki o ito yung lalaking kakausap sa iba sa inyo. Ano kayang pakay niya, no? Ano kayang sasabihin? Knight of Pentacles, Ten of Swords, Chariot, King, from King of Swords, meron na rin tayong King of Wands. Ano sasabihin? Oh, well, case to case basis. So, sabihin natin, boss yung iba sa inyo. Magre-resign na to. May employee na mag-resign. Halimbawa lang, may boss na nanonood. Na yun na. Lalaki rin yung employee. Sabihin niya sa boss niya, magre-resign na raw siya. At hahanapin niya raw yung success sa ibang company o sa ibang job description. Pursue daw niya yung kanyang gustong trabaho. Ganun. O baka may employee na iba sa inyo, lalaki mismo. Sila yung mag-open dun sa boss nila na gusto na nila mag-resign. Aha. Ayaw na raw nila doon sa work nila, tagal-tagal na raw nila doon. Gusto nila ng pagbabago. Parang bored na sila doon sa work. Yan yung sasabihin niya sa boss niya. O gusto niya ng high salary. Whether kayo mismo to, ito yung someone sa paligid niyo. O malapit sa buhay niyo. Eh ganito nga magre-resign. Uh-huh.
Kasi wala naman tayong ano dito eh, clue na ano to, relationship. Na gusto niya ng makipag-break. More like resignation to sa work. So again, whether kayo mismo yung boss na makaka-receive ng resignation o kayo mismo lalaki yung magsasabi sa boss nyo na gusto nyo na mag-resign. O kung di man sa boss mismo sasabihin ay sa someone na lalaki na ka-close nila, doon nila sasabihin na gusto na nilang mag-resign. Anyways, ito tayo dito. Kung masasabi nito. So, a year from now, anong meron? Compromise. So, isang taon mo lang ngayon, may possibility ng pagkakaayos at ano kayang possible problem para malaman nyo kung para sa inyo ba ito o hindi. Friendship ba? Career? Relasyon? Well, ka-workmate to. Baka may iba sa inyo na kaaway nila ka-workmate na parang tingin nila hindi na maayos tong gulo. Pero good news, possible pa pala na magkabati pa a year from now. Okay? So again, nag-away sila ito nag-away sila. May someone na nakikipag-compete. Ito ang mga mag-workmates. So meron tayong Page of Pentacles. So ano kayang possible na pinagugatan nito kung meron tayong Page of Pentacles? So parang binubuli siya kasi parang ang tao dito kino-question yung kanyang capability sa kanyang trabaho, sa kanyang ginagawa, sa kanyang intelligence, o sa kanya mismong ambition, na parang question ng mga tao doon sa workplace na hindi niya deserve yung kanyang career o kanyang salary o position, na parang minamalit siya, na parang sinasabi ng mga enemy dito na wala siyang future. Ganun. Ano siya parang laging kinokontra yung iba sa inyo dito, yung gusto niyo mangyari sa work, yung kung paano niyo i-handle ang trabaho niyo, o kung ano gusto niyo sa buhay na marating. So again, ka-workmate yan. Pag nakita ko 3 of Pentacles, ka-workmate na. Pero again, kung dito ka-workmate ay nasa workplace. Nagkikita sila sa workplace. Same building, same compound. Ewan ko basta nandun sa workplace tong kaaway ng iba sa inyo. Na possible pa pala itong maayos dahil sa compromise. Pero a year from now pa. So, ibig sabihin mga a year from now, November 2025 onwards, doon siya pwedeng mangyari. Oh, who knows, baka sa whole year ng 2025. Dito, ano masasabi nito? Remarkable. Notice everything remarkable about your relationship. So, sa case na to, para to sa mga in a relationship na na-encourage na pansinin yung mga magagandang nagagawa ng kapartner. Napurihin ba? Parang ganon. Kasi maganda yung pinupuri mo rin somehow.
'di ba? Yung tao para ma-motivate siyang gawin niya ulit yung ginagawa niyang maganda o mas galingan niya pa, ganun. Openness. Be open to accept divine guidance in your relationship. So, ina-encourage to sa magka-relasyon ulit na i-accept daw ang divine guidance. Ito ang huli. Embrace. Embrace what destiny has in store for you. So, sa madaling salita, i-encourage na. Tanggapin lang. I-accept, i-embrace kung anong ibigay ng destiny, whether good or bad. Parang lahat kasi ay may meaning. Ganun eh. Kumbaga, everything happens for a reason. Ganun ang parang tema nito. So, embrace lang. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.